So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga katek, no? Welcome back in sa ating channel. So may gagawin tayo isang Samsung na Smart TV, 55 inches, scrollless type siya, no? Kaya mahirap siyang buksan. Pero alam natin to kung paano siya mabuksan eh. So nabuksan na natin, no? So yung cover nito ay nasa labas na. So ito yung kanyang mainboard. So ito yung latest na, yan mga ganito, no? Mga scrollless type na smart TV ng Samsung. Ito yung kanyang latest. Kasi napapansin nyo, yung mga old version ng kanyang curve at saka scrollless type ay dual flex yung gamit. So ngayon ito, single flex na lang siya na papuntang top board at saka ito, naka-separate or dito na lang siya naka-separate sa kanyang flex na magkabilang side ng panel, no? So dito na lang siya naka-split. Split pa ang tawag doon. So ito yung kanyang power supply. Yung problema pala nito, sabi ng may-ari, iilaw daw yung magdidim yung kanyang panel tapos wala siyang picture at lalabas wala din siyang sounds at nagpo-protect na pagkatapos. Yun lang yung sequence niya, on, labas na magdidim yung backlight tapos ay yung panel and magpo-protect na yung kanyang indicator. So testingin natin kung totoo ba yung sinasabi ng may-ari. So saksak natin. Ayun, gumana yung backlight. Ayun, oh. Ayun, gumana yung backlight and dito tayo sa may mirror. So wala po tayo makikitang display sa kanyang panel. Pero nagdi-dim to 'yun, oh. Nagdi-dim 'yan kasi meron naman siyang backlight, o gumagana yung kanyang backlight. Tapos mamamatay na siya. 'Yun, oh. Protect na siya. Then ayun, biglang mag-o-on na naman. Tapos magpo-protect siya. So ito yung kanyang problema. Para malaman natin kung ito kasi pag mayroong problema yung kanyang dadaluyan ng mga clocking niya or gates niya, yung mga CKB, magpo-protect yung ating mainboard. Kasi yung ganitong type na model ng Samsung, yung kanyang timing control or Tico na dito na sa may mainboard, nakahalo na, nakasama na sa may mainboard niya. So ito yung kanyang timing control. Ito ba yan? Tama ba yun? So ito nga, ito yung kanyang Ticon or DC-DC yan. At saka yung kanyang timing control dito na sa my mainboard, no? Single flex na lang papuntang top board. So para malaman natin kung sa panel ba yung problema, ay kailangan natin maghang dito. Pero pag ganito kasing design, yung kabilang side lang yung ma-isolate natin ng side ng panel, no? Kasi dito hindi siya ma-isolate. So ito lang talaga. Dito na side sa may right side natin yung ma-isolate natin. Pag dito yung problema, pwede yan. Block natin yung kanyang mga clock signal o iba pang mga supply na papuntang side na to para mapa-display natin yung unit. Pero pag dito sa may side na to, sa may left side natin yung may problema, ay hindi natin yan pwede i-block kundi mag-cutting tayo dito. Ayun, oh. Doon siya nakalagay na, ayan, mga CKB niya hanggang CK8 yan. So, sana ba tayo? Nakalimutan ko na. Pag dito, hindi tayo pwede mag-blocking, no? Kundi mag-cutting dyan. So, pag dito na side, yung may problema, ay pwede natin to, madali lang tong gawin kasi pwede lang natin i-block ng tape yung mga CKB lines niya. So, ayan. So, bunutin muna natin. Tapos, hang natin tong dito na side kasi ito lang naman na side yung pwede nating ma-isolate. So, tanggalin muna natin. Ang hirap kasi tanggalin ito pag isang kamay. So, pause muna natin, no? At babalik tayo. So, ito na, nahang na natin yung kanyang flex or tawag dito, flex or ribbon ba to? So, ribbon lang siguro to, no? Ayan. So, nakahang na siya. And testing natin kung mapapalabas ba natin yung picture na yung kalahati. So, ibig sabihin, pag lalabas yung kalahati dito sa may side na to, okay po yung mga side or yung signal. Yung CKB lines dito sa may side na to. So, ito ay isang GIP panel na meron siyang clocking. Kaya wala tong side cup. So, ito, saksak natin. And dito tayo sa may mirror.
Ayun, kita nyo ba yung kalahating smart TV ng lumabas? Ayun oh. Lumabas yung display sa may kabilang side natin. Dito, blank screen siya kasi nga wala siyang, tinanggal natin yung ribbon niya, yung mga supply na papasok sa may side na to. Ayan, so ibig sabihin lang yan, na dito sa may side na to yung problema. So, ngayon, pwede natin tong i-block ng tape. So, try natin. Ang gagawin natin dito ay simpre siguro 16 pins, no? Kung para malaman natin kung sang side ba yung kanyang gate signal or kanyang mga clocking dito. Dito meron naman siyang side nito, no? Ito. Ayan. Merong naka-indicate dyan, LC1, LC2, tapos yung mga bilog-bilog na yan, yung mga kulay gold yan, ito yung kanyang label, CKB1 hanggang CKB8. Ayan, yung nilagay nito ay CKB10 pero 8 lang yan. CKB1 hanggang CKB8, tapos LC1, LC2, and the rest na mga supply, BGH, BGL, BCOM, at saka, ano to, EBDD na, yung EBDD. Ayan. So, para malaman natin kung saan banda, mula dito, yung mga test point natin yan, kailangan natin mag-resistance reading. So, nagawa ko na yon. Nag-resistance reading ako na itong kamay natin. Nag-resistance reading na ako at dito sa may side na to, dito sa may side ito. Yung gilid na yan, yan yung ground, tapos, so, ground, tsaka BGH, BGL, at iba pang mga supply, BCOM, tapos ground ulit, and yung mga clocking niya, LC1, LC2, ayun o, pansin nyo, pakita natin. Ayan, ground yang first, at saka yung susunod ay yung BCOM, BGL, BGH, at hindi ko na ma-check yung isa, parang, na ba tong supply na to, basta yung tatlo lang yung na-check natin, and yung malaking side na to, yun o, hindi kasi hirap kasi, malaki yung kamay natin, ground yan, and susunod sa may malaking, may malaking, ano ba to, tawag dito, nakalimutan ko, basta kayo namin tinin dyan, may malaking linya, ayan, tapos yung kasunod niya maliit, yan yung nagsisimula yung clock or CKB1 hanggang CKB8 and LC1, LC2 na yung kasunod. So, iba-block natin dito ay siguro mga 16 pins mula sa may gilid, no? Try lang natin. So, kuha mo tayo ng kapirasong tape and bablock natin yan. Papakita natin yung kung saan ilang pins at anong side or saan banda tayo magtitape, no? So, pupos na natin to at kukuha tayo ng tape. Music. So, ayan. Balik tayo. So, ito na yung taping natin or blocking natin, no? So, kung bibilangin natin yan, mula sa may pin number 2 ay nasa 16 pins yan. Kasi yung sa may gilid nga, yung first pin ay ground yan. So, hindi natin sasali. So, iniwan natin yung LC1, LC2 niya, yung clocking at may nadali tayong ground at saka supply, BGH, BGL, and BCOM ata, nadali natin yan. So, iniwan natin yung swapping voltage na LC1, LC2. So, ito yung blocking natin. 16 pins yan. Sa may pin number 2 hanggang 17 pins. So, try lang natin to baka gagana eh. Lock lang muna natin no at ito, langgam. Bihira kang langgam ka. Lock lang muna natin. And pause tayo ulit kasi nga mahirap siyang ikabit pag isang kamay lang. So, saglit lang. Ito na, balik tayo, no? So, ayan, nakikabit na natin, ibalik na natin, no? Gamit yung dalawang kamay. So, kailangan talaga natin mag-pause siya kasi wala tayong cameraman. So, ito yung tape natin. Ayan, ito yung tape na nilagay natin, no? So, saksak natin na, titingnan natin kung gagana na ba. Ayan, ito tayo sa may mirror. Yun, buo na yung kanyang smart TV na logo. So, antayin lang natin lumabas yung display niya. Ayun. Pansin nyo mga katek, no? Madumi kasi yung salamin natin eh. Ayan, no? Lumabas na po yung kanyang picture. Ba't nawala? Naging blue na lang. Ayan pala. So, naka-EB input yung unit natin, no? And makikita natin dito, pindutin nga natin yung, may remote tayo dito. Pindutin natin yung kanyang menu. Ito yung nasa, ayun, no? Yun ang kanyang menu. Tapos, source. Pindutin natin yung source niya. Ayun, no? Ayun. So, mapapansin natin dito mga katek, no? Di tulad ng mga unang gawa natin eh, meron siya, makaka-fine line siya.
Magkaka-fine line siya kung ma-block natin yung kabilang side. Pero sa ginawa natin ngayon pinong-pino at wala po tayo makikita ang bahid ng fine line. So maganda, smooth po yung picture niya. So makakasingil po tayo ng maayos ito ni customer, no? Pambili ng putlong. Ayan. So lagyan muna natin ng source para may display tayong makikita. So lagyan lang muna natin. Tapos saksak natin yung DVD and power on natin. Yun. Tayo sa may mirror. So labas na yung logo ng Pioneer. Si Pioneer yung brand ng ating DVD player eh. Antayin lang natin makapag-play. Ayun! Ayun o. May picture na tayo nakita. Ang hirap kasi hindi siya buo ng pagkuha natin sa may salamin kasi napakalaki. Nasa 55 inches yung unit natin. So ipa-play lang natin tong ano. Ayan. Ayun. So, hindi natin to pahawain nyo itong video mga katekno. Sana may natutunan kayo kahit sa kunting idea na ibinahagi sa natin ngayon sana kakapulutan nyo ng kunting kaalaman. So hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa inyo.